Samantala, hinikayat ang Office of the Ombudsman na madaliin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanumalyang flood control projects. Iginiit ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan na mahigit 2 linggo na ang nakalipas nang ianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain na ang tinawag niyang hinugnang kasong plunder laban sa senador. Pero wala pa rin nangyayari. Mistulang nagtataka rin ang grupo kung bakit nataon ang umano'y delay sa pagsasampa ng kaso sa pagpapakita ni Villanueva sa special session ng Senado noong Miyerkules at paglipat sa majority block. Nababahala rin ang grupo sa posibilidad na mag-alinlangan ng ombudsman sa pagsasampa ng kaso, gayon din sa posibilidad na gawin itong bailable case o may piyansa. Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado. Iba po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasa unprogrammed pala. Ang unprogrammed, Malacanang ang nagdi-decide niyan. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na 3 years after, gaganituhin ka, kukutsain ka, kamumuhian ka, ipapahiya ka, mula ulo hanggang paa. Bakit kaya naman ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church, gaganituhin ka. Gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo 3 years ago? Agad-agad po sinabi ko, of course, yes. The answer is yes. What's up mga Jeff Rocks? Kumusta po kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jeffoy na naman nagbabalik. Ayan, vlog na naman tayo today. Ano na ba ang nangyayari sa palipaligid natin? Ayan, ako po, lumala na ng lumala yung sitwasyon doon sa JIL ni Senator Joel, kawawa naman. Pero hindi rin natin masabi kasi baka mamaya binibigyan diin lang, pero I don't think majority pa rin ng membro nila majority ng membro nila gagawin yun. Pero syempre marami talaga dyan magagalit, pero hindi naman siguro lahat hindi naman siguro lahat sisilayas, parang yun. But then nakakalungkot lang talaga kasi dahil so dahil sa maling desisyon na ginawa ni Joel Villanueva, mukhang mukhang napunta siya sa alanganin. Lagyan natin ilaw. Napunta siya sa alanganin kasi tingnan nyo, dahil dun sa desisyon niya na yun na pagbaliktad, parang mas lalo siyang madidiin dahil yung mga taong bayan humihingi ngayon ng accountability sa kanya, which is dati kung hindi sana siya bumaliktad ng ganon, baka kasi parang kumbaga parang ang side ng taong bayan nun parang hindi nyo kayang patanayan yan na si Senator Joel tinatanggi niya ganito ganyan. Ang dami niya kasing mga di ba noon sa plenary sessions nila. Sa totoo lang talaga ako convinced ako noon na si Senator Joel hindi talaga siya tumanggap ng mga ganyan sa mga flood control projects na yan. Convinced ako talaga na ganun. Pero dahil sa ginawa niyang desisyon na yun, para kasi siyang umamin yun yung nun yun yung naging feedback nun parang niya na ring inamin na kasi di ba sabi ni Ombudsman Boying Remulla na
kumpleto na lahat ng ebidensya, ganyan-ganyan, na iahain na natin yung kaso against kay Joel Villanueva, etc. Tapos biglang ganito, nung bumaliktad siya, biglang nawala na. Nasaan na ngayon yung sinasabi ni Ombudsman Rimulya, di ba? obvious man. Sorry. Masyado naman atang obvious, di ba? So, dahil dyan, ngayon, mga taong bayan, nanghihingi ngayon ng accountability. What if merong mangyari, biglang magkaroon ng twist, hindi mo masasabi yan. Yung impeachment trial na inaantay ng buong sambayan ng Pilipino, hindi natin alam, baka dyan magkaroon ng twist yan. Maraming pwedeng mangyari. Ngayon ikaw, Senator Joel, dahil sa ginawa mo, hindi ko alam kung parang para sa akin parang pumasok ka sa point of no return. Ayan, dahil sa ginawa mong yan. Tagilid ka talaga diyan, Senator Joel. Kaya good luck talaga sa iyo. Kasi hindi mo masasabi, tayo ba hawak ba natin ang buhay natin? Hindi naman sa inaano ko, pero kasi syempre pag ang tao rin kasi sukdulan na sa kasamaan, yung sinasabi ng tao, masamang damo matagal mamatay, pero meron ding sa sobrang sama ng tao kinukuha ng Diyos ang buhay, 'di ba? Hindi mo masasabi 'yun. Kaya Diyos pa rin ang may hawak ng buhay, kasi syempre marunong naman ang Diyos sa lahat ng bagay. Alam niya yung nangyayari, hindi yan pinapanood niya lang tayo, inaantay niya lang siguro na yung meron kasing fulfillment siguro na inaantay ang Diyos na bago niya ilabas or igawin yung dapat gawin para sa ating lahat. Alam naman ng Diyos, alam naman natin, nanay, na ganon, na mahal tayo ng Diyos, lalo na tong bansang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Naniniwala ako doon, kasi dito sa Pilipinas maraming tao ang Diyos dito. Kaya huwag tayo mawala ng loob. May pag-asa pa yan. Hanggat merong lumalaban para sa katotohanan, meron tayong pag-asa. Nakakalungkot lang talaga si Senator Joel, parang lalo siyang napahamak sa ginawa niya. Ay nako, good luck na lang sa iyo, Senator. Pero hindi natin alam, baka kasi meron silang hindi natin alam. Hintayin na lang natin yung ilalabas ng mga susunod na mga araw. Siguro ka dyan, mga kaibigan, mga kababayan, mga Jeprox, salamat po sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayo lahat. Peace out. Hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Wow, anong klaseng simbahan ang nililit ng isang tao na magnanakaw?